Purihin po ang Diyos sa buhay niya. Yeah. Yes, magandang araw po sa lahat. Good afternoon po. Ayan, okay. Pwede bang i-high five mo muna yung katabi mo? Sabi sa tabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Siguro mga 5 katao sa paligid mo. Pwede ba yun? Ayan. No po, at bigyan niyo ng masarap na ngiti. Okay. Sabi nung isa, masaya ako, nandito ka ngayon. Totoo, di ba? Sino rito excited marinig yung word ni Lord ngayon? Amen. We are on a fourth part po ng ating message series, Every Decision Matters. Why? Because you are the result nung nakaraan mong desisyon. Amen? Amen? No, you are the sum total of the decisions na ginawa mo nung nakaraan. At kung ano yung magiging future mo, yan ay nakabase kung ano yung mga desisyon na gagawin mo mula ngayon. Amen? Amen? No, kaya po, as your pastor, I'd like us na, as a church, let's make that right decision. Kasi po, napakahalaga nung lahat ng desisyon na ating pong gagawin na maging maayos. Kasi tayo po ay resulta ng mga nakaraan nating desisyon. At whatever we will do today, starting today, ito po ay magre-resulta kung ano yung mangyari sa atin in the future. Maybe some of us po malungkot because we made bad decisions in the past. Pero sabi sa tabi mo, kung mukhang nalungkot, sabi sa tabi mo, huwag ka na malungkot, magbago ka na lang. Amen. No, babe, and some of us, maaring masaya po tayo ngayon. Bakit? Kasi po, we made the right decision. We accepted Jesus Christ. At nagsimula po tayo na lumapit sa Kanya. We started to trust Him. We pray. We seek Him in His Word. No, and we pray, we seek Him, we seek His ways. Paano i-apply yung Kanyang salita. At ngayon po, nagiging maayos na po ang lahat. Though hindi po perfect, pero unti-unti po, we are living a life na gusto ng Panginoon because we are starting to follow the Lord. Alam niyo po, maybe some of us po, maaring sabihin natin, sana mas may time ako sa mga anak ko, sana mas may time ako sa asawa ko, sa pamilya ko, o sana mas may time ako para manalangin, sana mas may time ako para magpaunlad ng aking sarili, sana mas may time ako para mag-workout, di ba? No, magpunta sa gym, o sana mas may time ako for me mag-go fishing, no po? But of course, there are times that I can go fishing. May time sana ako to go with my friends o mag-travel ako at mag-serve ako, no, as a leader ng Lord o bilang anak ng Diyos. But sadly po, marami po sa atin, hindi yun ang gusto natin, but hindi po yun yung nangyayari. Amen. Dahil sinasabi natin, ang dami ko pang platong hugasan, ang dami pang duming lilinisin, ang dami pang batang aalagaan, o ang dami pang bibig na pakakainin, ang daming bills na babayaran. And because of that, we do things that we are not enjoying. Di tayo masaya. And bago tayo tuloy, can just have this declaration because we will be engaging with the Word of God. We know God's Word, ang intention niya baguhin tayo. Amen? No. At of course, hindi lang yung word niya marinig natin, but yung word niya na na-apply natin, na naging wisdom na sa buhay natin. Kaya if you allow me, samahan niyo po ako sa declaration na to. Let us declare this. If you have your Bibles po, samahan niyo ako. Hawakan natin yung Bible natin, physical Bible, or even our Bible app. Open niyo yung Bible app po ninyo. Samahan niyo po ako at i-declare po natin to holding your phone, declaring or holding your Bible, declaring, ito po yung gagawin ng Panginoon sa atin. Ready? You ready? Okay, on the count of 3, 1, 2, 3, begin. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's have a word of prayer. Our Heavenly Father,
lumalapit po kami sa inyo ngayon. We know, God, yung intention niyo po sa amin, kaya niyo po pinadala si Jesus, ay para ipadama yung inyong pag-ibig sa amin. At Lord, yung pag-ibig na yan, na siya pong nagsakripisyo para kami mapanumbalik sa inyo. Dahil kami nahiwalay dahil sa aming mga kasalanan at karumihan. But thank you, Lord, because you made a way. At naniwala kami yung inyong salita na nagkatawang tao, at siya po'y lumaka dito sa lupa, teaching us, God, guiding us, kung ano po yung tamang daan na dapat naming lakaran. At ngayon po, dalangin ko, Diyos, gamitin niyo lang po ako, maging inyong instrumento, huwag niyo pong hayaan na yung mga sariling salita ko lang po yung lalabas, kundi, Lord, yung salitang nagmumula po sa inyo, na tunay nagdadala ng pagbabago ng buhay, nagiging dahilan ng kapayapaan at lakas, at tuloy na nagbibigay ng pag-asa sa inyo pumanak. And I pray, God, that you use me sa oras po na ito. And Lord, i-ready niyo po yung heart na inyo pumanak. Gawin niyo po ito magbistulang matabang lupa na pagtatamnan ng binhi ng salita ng inyong katotohanan. At Lord, dalangin namin ito'y tumubo, 30, 60, at Lord, maka-100 ibayo na pagpapala. Ito po yung aming dalangin sa tulong at gabay po ng Banal na Espiritu. Holy Spirit, bless your people right now. In Jesus' name we pray. And nagasi po say, Amen and Amen. Again, magandang hapon. And we are now on our fourth part ng ating series. We parked it a little last week, no? Kasi we had our time to have testimonies, sharing na takeaways ng mga nakarating po ng National Conference. And sino mga nakarating National Conference, mag-ingay nga. Yan, grabe, no? Wow, grabe. Ano po? So, fire po talaga yung dinadala ng Lord, no? And we thank the Lord for that opportunity. We thank our leaders, no? And we thank the Lord for that sa success po na ating National Conference. And now, we'll be talking about the fourth part ng ating series, Every Decision Matters. No po? Kasi alam niyo po, totoo lang, there are times that we want to do things, kaya lang, Pastor, ang dami kong dapat gawin, ang dami kong dapat tapusin, ang dami kong mga project na kailangan ko pang ipasa. No, at hindi ko pa alam kung ano yung mga ilalagay kong caption dun sa aking Facebook post. Naisip pa, no? No, siguro maraming pressure, no? Kaya lang, alam niyo po, commonly, pagka tinanong ko yung tao sa Pilipinas po, pag tinanong mo, kamusta ka? Ano sagot? Okay lang. Pero alam niyo po, tinatanong ko, lalo yung mga leaders, tinatanong ko, gaano ka ka-okay? Yun na. Pag tinanong mong gano'n, yun na. Pastor, ganito sa pamilya. Minsan, actually, pag nagtanong ako, minsan, kamusta ka? Kamusta family? Kamusta trabaho? Kamusta school? Kamusta finances? Yun, tatanong, sasagot na yun. At nakakatuwa kasi, majority ng tinatanong ko, at madalas, lahat, hindi po sila sumasagot na, ay, relax po ako. Ang sarap-sarap po ng buhay. Ang sarap-sarap ng panahon, oras namin ng pamilya. Ang sarap-sarap po ng pag-aaral. Ang sarap-sarap ng trabaho. Bihira po yung sumasagot na ganun. Madalas, ang sagot, naku po, ang dami pong trabaho. Ang bigat-bigat po talagang, ang hirap po talaga. Wala na akong time sa sarili ko. Wala na akong time sa pamilya. Nagkasakit na nga po ako, Pastor. Ang hirap po talaga. Puyat na puyat. Konti lang po tulog ko. Wala nakarelate? No. Common response po talagang busy. Common talaga response busy. Ito po, hindi ko po, wala po namang, hindi nyo rin makita to. Hindi nyo rin makita sa Bible, pero hindi kaya, yung kaaway, hindi kanya gagawing masama. Hindi kanya i-convert na maging antichrist ka. Pero ang gagawin niya lang, guguluhin niya yung buhay mo, gagawin ka lang niyang busy. Gagawin ka lang niyang busy, hindi ka niya gagawing masama. He will not make you bad, but He will just make you busy. At minsan, ang tingin kasi natin, when we are so busy, we are productive. Pero totoo lang po, busyness doesn't equate productivity. Amen. Pwede kasing busy tayo the whole day, the whole week, the whole month, the whole year, pero hindi tayo effective.
Because we are not giving, no, hindi natin nabibigyan ng focus yung mga bagay na tunay namang mahalaga. How many of you feel na meron kang mga trouble ngayon kasi sobrang dami mong ginagawa at minsan, you don't enjoy life? Huwag na magtaas ng kamay. Na minsan parang sabihin mo, kulang na yung oras ko. Meron ka nakuusap, no, Pastor, di ko na magawa to, Pastor. Pastor, gustong-gusto ko, Pastor, gawin yung pinapagawa ng Lord. Kaya lang, Pastor, wala na akong oras. But actually, no po, ako po, I never say na wala akong oras. I just say, I just need to focus. You don't need more time. You just need more focus. Are you listening? Amen. Okay. Kasi bakit po, I'd like to quote this. You have time for what you decide to have time for. Again, you have time for what you decide to have time for. Bakit ka nandito sa church ngayon, pero merong wala rito sa church? Bakit? Pareho lang naman kayo may project, pareho rin kayong hindi nyo pa nagagawa. Pero bakit nandito ka ngayon, wala siya? Or the other way around, di ba? But because you decide kung saan mo lalagay yung oras mo. Ikaw ang nagde-decide dyan. Amen? Pwede mo bang i-congratulate yung katabi mo? May pinagdadaanan yan? Taas yung kamay na may mga pinagdadaanan? Taas yung kamay, may pinagdadaanan. Grabe, may pinagdadaanan, pero nandito sa church, palakpakan natin ang Lord. Grabe. Right? Biray mo, binasag niya yung lahat ng excuse at ginamit niya yung lahat ng paraan para makarating siya rito ngayon. And there's a reason to celebrate because we have time for what we decide to put time to. Amen? Tama po ba? Sabi nga, kung gusto may, pag ayaw may, and salamat yung katabi nyo, hindi niya ginamit yung dahilan para hindi siya makarating. Kasi ang daming dahilan para hindi siya makarating. Pero sabi sa tabi mo, palakpakan natin ang Lord sa buhay ng katabi mo. Grabe. Sa tabi mo, congratulations, you came. And the title of our topic for this afternoon, no, from our series, Every Decision Matters, Part 4, is choosing priorities over pressures. No, choosing priority over pressures. Kasi alam niyo po, madalas, minsan, nagiging focus natin yung mga urgent, nakaka-pressure, yung mga minsan kailangan talagang harapin mo yan, pero minsan yung talagang dapat nating pinaprioritize so that hindi nalalabas yung mga pressuring moments or situations. Yun ang hindi natin nabibigyan ng pansin. Parang binibigyan mo ng focus na maayos mo yung problema ng isang kliyente dun sa business mo. Kaya lang ang problema, hindi mo nabigyan na mas mahalaga, nabigyan mo ng pag-aralan mo ano yung sistema na dapat mong bigyan ng halaga at priority so that yung problema ng kliyente hindi na mag-a-arise uli. Ano yun? Kaya lang minsan nabibigyan ng halaga, ay, isolve na yung problema ng kliyente. But ano ba yung sistema para hindi na magkaroon ng problema yung kliyente? Or pwedeng pressure tayo kasi kailangan ng paayos ng sasakyan. We forgot to give emphasis na kailangan pala nating i-maintenance yung sasakyan, i-change oil, so that hindi na mag-arise yung problema dun sa sasakyan. Yung important things, no, yun yung napagpaliban kasi nakafocus na dun sa urgent, pero nag-arise lang yung urgent dahil nakalimutan natin yung tamang dapat nating unahin. At minsan nagkakaroon tayo ng problema na nagkakasakit tayo. Bakit? Kasi we focus dun sa sakit din at kailangan gumaling na ako. But nakalimutan natin na bigyan ng halaga yung health natin. Na minsan sobrang, kailangan ayusin na tong trabaho to, gawin tong project na to, kahit yung pagkain ko, fast food na lang ng fast food. Kahit kung ano na lang yung kainin ko, kahit puro dilata na lang, okay lang yan. Basta yan lang kasi madaling i-prepare. Kailangan ko ng oras. Kasi marami akong kailangan tapusin. But ang problema, yung pinakamahalaga, yung health mo, na pabayaan mo,
No, hindi na natulog kasi dami kailangan gawin. Kaya ano naging problema? Lumabas tuloy yung urgent situations na nangangailangan na parang pinipressure ka ngayon. Pero bakit nalagay doon? Kasi merong priority na dapat mong unahin at dapat mong gawin, hindi natin nabigyan ng halaga, kaya nag-arise yung problema. Kung ginagawa lang natin ang importante, sino rito sang ayon kay Pastor, kung ginagawa lang natin yung mga importanteng bagay, hindi na natin po problemahin yung mga pressuring, urgent, yung madali ang mga pangyayari na yan. Amen? No, kaya lang, the thing is, nag-arise lang siya because may mga importante na hindi natin nabigyan ng pansin. Amen? No, parang gusto mong ayusin yung relationship ninyong mag-asawa. Bakit? Kasi naging resulta na lang siya nung hindi ninyo pagkakaroon ng tamang relasyon, not going out at least once a week, not communicating, hindi nag-uusap. Pag may problema, hinahayaan lang muna. Then eventually, pagdating doon sa dulo, meron ng problema. Why? Kasi yung mga importanteng bagay, hindi nabibigyan ng halaga. Merong problema sa anak. No, bakit ganito yung anak ko? Napakakulit, napakatigas ng ulo. Why? Kasi hindi nabibigyan ng proper emphasis nung bata pa na ibigay yung values. Kasi sabi, bata pa, wag mo munang disiplinahin. Kaya lang sabi ng scripture, train the child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Tama? Kailan mo papaluin? Pag 10 taon na. Meron nagtanong sa akin, Pastor, bakit parang cool na cool ka lang, no? Kasi kahit minsan, nagpipreach ako, may umiiyak na bata, may mga tumatakbong bata. No, okay lang, Pastor. Bakit parang okay ka lang, cool ka pa rin, Pastor? Okay, kasi po, pag bata, talagang tanggap na yon. Pag bata ba makulit? Yung katabi mo ba, bata makulit? Nung bata? Malikot? Tama? May kulit, may likot. Tama? Hyperactive, di ba? Lalo, pinakain mo pa ng pinakain ng sweets. Tama po ba? Pero, kaya normal lang po yun. I remember yung anak ko po, akyat dito, yung mga kids ko, akyat dito, syempre, ang tingin naman ng iba, ano ba ito? Istorbo, di ba? Umakyat dito. Ano, yung tuwan-tuwa ko, in-illustrate ko pa nga yung anak ko. Sabi ko, yung tingnan nyo sa inyo, walang makalapit ng ganyan sa akin. Pero yung anak ko, lapit sa akin. Bakit? Anak ko siya. Nahanap niya ko, ganun din sa Lord. Yung naalala niyo yun? Ini-share ko palagi yung example yun. Tapos yung mama niya pupunta dyan. Pagpunta ng mama niya, tatakbo dun. Pagpunta ng mama niya doon, tatakbo naman dito uli. Galing, di ba? Ang saya-saya. No. Pero nakakatuwa, that was then. Pero, no, okay lang po yun. Kasi umiiyak, kahit baby umiiyak, normal po yun. Nagtutuloy lang ako mag-preach. Bakit? Kasi bata yun eh. That's normal sa bata. Amen? Pero pag mga 10 years old na, ganun pa rin, pa-check up mo na. Talagang meron na kailangang ayusin. Okay? Okay po ba? So rito nung 10 years old ka, umayos ka na. Di ba? No. Okay, kung hindi, yakapin nyo na po sa leeg. Hindi po, joke lang. Mga 10 minutes lang. You know what? I'd like to share, no, kasi totoo lang po, pag hindi natin nabigyan ng importance, no, yung mga bagay na talagang importante, dapat natin prioritize, pagdating po natin sa dulo, nagkakaroon tayo ng problema, nape-pressure tayo, at minsan yun na lang, nagnanakaw ng ating kapayapaan at kagalakan, at dahil doon din natin ma-enjoy yung buhay, na nilikha naman ng Panginoon na gusto niya ma-enjoy natin. Amen? Amen. No. And like to cite po a story in the Bible, no, in the time of Jesus Christ, na meron siyang pinuntahang bahay. Ang may-ari ay si Martha at ang kapatid niya si Mary. I know you know the story. Most of us, alam yung story, pero hindi po balikan, puntahan natin. In Luke chapter 10, verse 38 to 39, okay. Ano pong sabi? Sabi ron, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. Sino nagpatuloy? Si Martha. Tama. No. And she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. Wow. Tanong sa inyo, halimbawa pupunta si pastor sa bahay niyo, ay, visit ako sa bahay niyo ha, sa Monday, bukas. Gantong oras, 2:00. Ano kayo gagawin mo? Ay, punta si pastor. Diba? Ano kayo pa po kayo? Diba? Tama? Tama.
Ma, pupunta si pastor sa bahay. Okay. Di ba? Tama? Tama ba? No, siguro, ano kayong pakainan? Pakain, di ba? 2:00 po. Merienda, naisip mo di ba? No, tapos, paano kaya? Di ba? Dapat pagdating ni pastor, dapat maganda, maayos. Tapos, kailan bahay natin? Kaya kakadating lang nung bagyo, parang binagyo, di ba? Diba? Tapos kailangan pagdating ni pastor, dapat na makita, may Bible dito, tsaka dapat mag-play tayo, maganda, merong music na Christian, di ba? Worship song. No, pero alam niyo po, totoo lang, kahit ano yung tsura ng bahay niyo, I don't care. Kasi imagine niyo, si Martha, ganun ang dating. Pupunta si Pastor Jesus, King of Kings and Lord of Lords, Son of God. Sa tingin niyo, paano kaya? Di ba? Hoy, Mary, darating si Lord. Ay, siguro parating pa lang. Wala pa naman mga chat noon. Wala pang text. Siguro may nag-message or whatsoever na dumating. Pero, darating. Hoy, Mary. Di ba? Namalengke na sila. Binili na yung mga dapat gawin. Whatever that is. At pagdating ni Jesus, ano nangyari? Yun naman. Takbo na si Martha sa kusina. Si Mary nasaan? Nakaupo na sa paanan ni Jesus. Habang nagtuturo si Jesus, nakikinig na siya. Hindi po piyesta to. Kung piyesta, okay. Iwan mo yung bisita mo. Pero kung yung bisita mo dumating para sa'yo, hindi maganda na wala ka doon. Are you listening? Tanong ko sa inyo, meron bang inutos si Jesus na maghanda siya ng pagkain? Kapatid, pag sinabi dun sa instruction, right, true if the statement is true and false if the statement is false, wag mong lalagay T or F. Sabi sa atabi, sino rito na biktima na doon? Perfect yung sagot mo, tama lahat. Di ba? Yung true T, di ba? Yung false F talaga, di ba? Kaya lang, pagdating ng grade, score mo? 0. Bakit lang? Not following instructions. May inutos ba si Lord? Wala. Sabi sa tabi mo, hindi man inutos ni Lord, ba't balisang-balisa ka? Tignan niyo po. No, tignan niyo po. Ang problema kasi, si Mary sat down with the Lord. Love niya si Lord eh. Love din ba siya ng Lord? Love din siya ni Lord. Love din ba ni Lord si Martha? Yes. Love din ba ni Martha si Lord? Maybe, kasi busy siya. Pero totoo lang, kung mahal mo yung isang tao, aalamin mo kung ano yung gusto niya. Amen? Hindi mo gagawin kung ano yung ayaw niya o hindi niya inutos at hindi niya gusto sa oras na yon. Na-miss ni Martha yung important na time na yon with the Lord dahil pinursu niya yung mga bagay na urgent, nakaka-pressure. In verse 40, tignan nyo rito, ano nangyari? But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Tignan mo yung katabi mo, focus ba? Anong problema kay Martha? She was? Ano sabi ng scripture? Ano raw? O baka mamaya, nandito ka na sa church, balisa ka pa. Hello po? Nandiyan ba kayo? She was distracted. Andun na si Lord sa bahay niya, in-entertain niya, siya pa nagpapasok. Tama? Pero alam niyo po, she was distracted doon sa lahat ng preparation na kailangan niya gawin. At ito matindi. Dumating pa siya, pumunta siya kay Jesus. Ano sabi niya kay Pastor Jesus? Habang nagtuturo ha? Habang nagtuturo. Imagine niyo, parang kay Pastor, may pumunta ritong isa sa inyo. Pastor, pwede bang sabihin mo naman yung kapatid ko? Pwede bang sabihin naman yung isang leader niyan? Pastor, pagod na ako dun sa likod. Pwede ba? Sabihin mo naman yan, tulungan ako. Hello po. Grabe, sino ba yung Lord? Sino Lord? Si Jesus, si Martha. Sino nag-uutos? Well,
Yun ang nagiging problema if we are distracted. Hindi na natin alam kung sino ba talaga yung dapat na sino. Amen? Biro mo si Pastor Jesus, siya na inuutusan? Siya yung Lord of Lords, King of Kings, Son of God? May isa akong kausap. May ibang kalabaw. Ay, kalabaw. And she came to Jesus and asked, Lord, don't you care? Lord, wala ka bang pakialam? Tingnan niyo tingin kay Jesus. Walang pakialam, Lord. Kasi mali nga yung priority. No? Sino rito naka-experience ka, you are so distracted. Alam mo yun, nasaan ba yung ballpen ko? Nasaan ba yung ballpen ko? Dito lang pala sa tenga. Nilagay dito sa tenga. Tama? Tama! Kasi distracted ka eh. Nasaan ba yung salamin ko? Nasaan na yung mga anak yung salamin ko? Nakita nyo ba? Nay, nasa ulo nyo. Nasa ulo lang yung salamin, hinahanap. Distracted. Hello po mga kapatid. No, nung nakaraan, natakot. Nung Halloween, natakot. Halloween daw eh. Wala naman tayong ganun, di ba? Kasi Halloween nga daw, November 1 pa. Natakot! Bakit? Kanina nagwawalis ako, nawala yung walis ko. Sabi niya, saan na yung walis ko? Ha? Saan na yung walis ko? November 1 ako. Ha? Alam ko nasaan yung walis? Inipit sa kilikili. Natawa, nakarelate. Inipit lang pala sa kilikili niya. Ito lang pala yung walis sa kilikili ko. Tinakot yung sarili. Hello po mga kapatid. Nandyan po ba kayo? Because when we are so distracted, hindi natin napapansin, we do things na hindi natin dapat gawin. May kausap pa ba ako? Tingin niya si Lord na Lord, merong hindi ginagawa si Lord. Meron siyang hindi inuutos. At hinayaan niya na akong mag-isa, feeling lonely. Hello? Bakit? Maybe you are not doing what God called you to do. Kasi ang sabi ng Lord, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pero bakit feeling mo ang lungkot-lungkot mo, mag-isa ka lang? Maybe, hindi ikaw iniwan ni Lord, maybe ikaw ang nang iwan kay Lord. Whew! Alam niyo po, very distracted si Martha. Diba? And when we are so distracted, ako man po, diba? Nasaan ba yung, hindi ko na alam kung saan ko nalagay yung susi. Because at times, when we are distracted, we don't know what we are doing. No? Kaya nag-iisip ako ngayon, sino po kaya rito, Lord, yung hindi niya na nagagawa yung dapat niyang gawin? At nagagawa niya yung mga bagay na hindi niya gustong gawin, pero yun yung nagagawa niya na hindi niya na-enjoy yung buhay. Sabi po ng verse 41 to 42, let's continue, sabi niya, tapos, tingnan niyo sagot ni Jesus, hindi rin siya pinagalitan ni Jesus, hindi siya binulyawan ni Jesus, accepted ni Jesus, ano yung situation natin pag tayo distracted, accepted na yun, when we pray, na parang ang tingin natin, lugi tayo sa mga situation, kahit hindi tayo sumusunod sa Lord, no, kino-question natin ng Lord sa mga nangyayari, pero sagot lang ng Lord, Martha, Martha. At pwede nating palit yung pangalan natin dyan. Sabi niya, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Ano rin nangyayari sa taong distracted? Worried, upset. May kilala ka bang warrior? Imbis na maging warrior, naging warrior. Di ba? No, upset, asar, banas. Alam niyo po ba yung word na yun? No po? About many things. Ang dami. Pero sabi ng Lord, but few things are needed. Konti lang ang kailangan. At sabi pa ni Jesus, kinlear niya, or indeed, only one. Sabi sa tabi mo, only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Hindi sinabihan ng Lord si Mary, Mary, tulungan mo nga yung kapatid mo doon.
I-apply mo kung ano yung tinuturo ko. Hindi eh. Iba kasi yung time that you listen to Jesus Christ. Iba yung time that you apply it. Alam mo yung word ng Lord, pero alam mo ba kailan mo i-apply yung word ng Lord? Amen? Kaya hindi lang natin dapat alam yung Bible, alam yung will. Alam din natin yung ways ni Lord. At malaman mo yung ways ni Lord when you have relationship with Him. Tama? Di ba? Kilala mo yung nanay, tatay mo kung paano sila galitin? Di ba? Alam mo kung magagalit sila, alam mo yung panggalit sa kanila, di ba? No, alam mo yung give up na sila para ibigay nila yung gusto mo. Di ba? Alam mo yon? Because meron kayong relationship and we know that when we pray. Kaya lang, tingnan nyo to, si Martha, sabi ng Lord, Martha, Martha, you are worried and upset about many things. We get upset, we get worried because baka meron tayong binibigyan ng halaga na hindi naman tunay na mahalaga. At ito yung tanong, ano yung pinakamahalagang bagay, sa buhay mo, na na-distract ka? O yung pinakamahalaga, no? What's the most significant goal you've been distracted to work toward? Ano yun? Maybe to have right relationship with your parents or with your spouse, asawa mo, sa anak mo, with your family. I don't know. Or doing the ministry na maglingkod. Because we get so distracted. Maybe some of us, gusto ko magkaroon ng mas maraming time sa Diyos. Gusto ko magkaroon ng mas maraming time sa pamilya ko, sa asawa ko. So, magkaroon ng time para yung aking sarili rin, mag-workout ako para umayos yung katawan ko, mag-develop ng sarili ko, magbasa ng libro, gumawa ako ng journal, magpunta ako ng church, whatever that is. Ano ba yung tunay na mahalaga? Ano ba yung tunay na mahalaga? Kaya napakahalaga po, we choose ano ba talaga yung important, ano yung priority. To tell you, if you know Pastor, I always tell, ano yung mga priorities ni Pastor. First thing, prioritize ko, Lord. Pagising sa umaga, what I do, I thank the Lord. Amen. This is the first thing that I do. No, pag nagising ako, thank you, Lord. Anytime, no, that I kneel down and I thank the Lord and I pray. After that, I read the scripture. Okay? Sunday for me is non-negotiable. Alam yan, even ang mga kamag-anak po namin. Pag nag-invite po sila, they don't invite us Sundays. Kung gusto nila kami talaga at wala na silang ibang araw, Sunday lang, they wait for us hanggang 10 o'clock. At hindi nila inuubos yung handa. Tinitirahan nila kami. Kasi alam nila, Sunday is Lord's Day for us. Okay? Okay. At sumunod, family. Pangalawa, family. No, una si Lord, your devotion, devotional time, yung journaling mo, yung worship. Yan, non-negotiable yan. Pangalawa, family. Okay? Pamilya. So, syempre, hindi siya pwede mauna sa Lord. Pero pangalawa siya. Hindi ministry. Pangatlo, ministry. So, pag kailangan ka ng pamilya, pwede mong iwan ang ministry mo na. Hindi mo iwan, pagpaliban muna. Okay ba yun? No, kaya there are times hindi kami nakapunta kung ano man yun, function, kasi need kami ng family. No, at next, ministry. Okay? So, hindi siya pwede mauna sa family, pero pangatlo siya. Okay. Pangapat, trabaho, negosyo, pag-aaral. Pang-apat lang siya. Hindi siya pwedeng mauna sa ministry. Okay? Hindi na siya pwede mauna sa family na minsan, even nauna pa sa Lord. Di ba? Bakit di nakarating yung kapatid sa church? Kasi po, dami naming, may exam kami, daming project, kailangan ipasa. Ang sakit po ng katawan ko. Kasi galing kami nung Sabado, daming ginawa sa school. I have to rest, Pastor. Di ba? Tapos, panglima is leisure. Gala, outing. Nakanya ka? Panglima lang siya.
Hindi siya una, hindi siya pangalawa, pangatlo, pangapat. And I'm teaching this for you to make that priority. Para maging tama yung lahat. Kasi minsan, ay, pastor, ano lang kasi yun? Ano lang yun, pas? Minsan lang yung umuwi. Balikbayan yun, pas. Paalis na siya sa Monday. Kailangan namin talagang mag-meet. Sunday lang siya pwede. Nagpaalam ka na ba kay Lord? Yun yung tanong ko minsan, nagpaalam ka na ba kay Lord? Anong sabi ni Lord? Ngingiti sa akin kasi alam niya yung 10 Commandments eh. Di ba? Non-negotiable yun eh, alam niya eh. Ano ba sabi ni Lord? May word ka ba ni Lord? Ano word ni Lord sa'yo? Di ba? Sabi niya meron nagpaalam kasi sa akin, sabi ko, hiningi mo opinion ko. Nagpapaalam ka lang. Pinapaalam mo lang sa akin. Sabi niya, Pastor, ini-inform lang kita. Okay. Pero hindi mo naman hiningi yung opinion ko, pero gusto ko sabihin yung opinion ko, hindi ako pumapayag, pero ikaw magpapasya. Nakanya ka? Pero tinanong ko lang siya, what if ako yun? Kunyari, dumating yung barkada ko, balikbayan, ngayon lang kami magkita, Monday, alis na siya. Sunday lang siya pwede. Okay lang ba sa inyo kung iwan ko yung church, hindi ako magpipreach, kayo muna bahala sa church? Okay lang? Kasi minsan lang naman yung kaibigan ko, umuwi, balikbayan nyo, alam nyo na. Ha? Okay lang? Hindi? Okay o hindi? Okay o hindi? Bakit kay pastor hindi pwede, pag sa'yo pwede? Hello? Ay, sabi sa tabi, huwag ka na malungkot, magbago ka na lang. Okay po. Sino rito gusto mo matutunan how to give importance talaga? Gusto mo makalaya ka, mapili mo yung mga mahalaga, yung priority, hindi yung mga bagay na parang nakaka-pressure lang na hindi ka naman nag-enjoy talaga at hindi naman gusto ng Lord sa'yo. Sino rito gusto matutunan? Yung gusto matutunan, just say amen. Okay, if you're gusto matutunan, take down notes. If you're writing the notes, 3 lang po ito. Okay? At merong 300 subpoints. Number 1 is, gawa po tayo, mag-set ka ng artificial deadlines. Mag-set ka ng artificial deadline. Ang problema po, kaya tayo nape-pressure, bakit? Kasi biruin mo ba naman, ang pasahan, Lunes. Pero 3 weeks bago pasahan, sinabi na. Biruin mo, ginawa mo linggo ng gabi. Grabe. Biruin mo yung buong linggo ng gabi, gagawin mo yung dapat gawin ng 3 linggo. Talagang ganun ka doon. Bakit? Pressured ka talaga ron. Bakit? Biruin mo, 3 weeks mo dapat ginawa mo ng 3 oras o 4 na oras o 8 oras pa. Sabi mo sa tabi mo, ayos ka din, no? Di gawin mo kung talagang Monday deadline, kailan mo ba gawin? Ay, dapat gawin ko siguro at least a week, tapos na siya. Para kung meron pang kailangang ayusin, maayos ko pa. Palpak pa yung gawa mo, hindi mo na ma-revise. Amen? Nandyan ba kayo? No, ang sabi ng teacher, long band pala. Ginamit mo A4. Diba? Hindi mo na tuloy ma-adjust. Amen? No, bakit? Kasi nga merong problema. Bakit? Kaya maglagay ka, parang si pastor, totoo lang, pag magpipreach po si pastor, no? Ewan ko kung ano, yung iba po, no, previously, dati, parang, karaming ka, kung ano, no, parang wala pa yung word ni Lord. Of course, we want to preach the Word of God. Pero ngayon, pag mag-preach ka, meron ka ng alam ko na. Actually, a week before, alam ko na yung, parang a month before, alam mo na yung series. Bakit? Series nga siya eh. Alam mo na yung tuturo mo, napag-aralan mo na. Amen? No, hindi yung, kung kailan mag-preach, dapat mga 8:30 ng umaga kasi dapat 8:30 ng Sunday, doon ka lang ready. Hindi dapat ganon. No? At times, Wednesday, Thursday at the most, pero alam ko na yung message from then, prior to those days. Iniisip ko na lang ano yung mga ilalagay ko, ano yung mga bagay na idadagdag ko. Minsan nga, wala na ako dinadagdag. Di ba? Pero,
do not makita, you need to set artificial deadlines so that okay na. Hindi ka magka-cramming, hindi ka ma-pressure. Bili mo, 3 weeks, sinabi na, ginawa mo lang ng ilang oras. Hindi ka ba ma-pressure nun? Nakakawindang yun, amen? Tama pa ba? No. Di ba? So, ibig sabihin, ano ba yung dapat mong gawin? No, hindi ka ma-pressure. Ang hirap po kaya even yung pupunta ka ng trabaho, tapos aalis ka yung mga 15 minutes na lang dahil alam mo 15 minutes ang biyahe. Mahirap yun. So you need to be, you need to give a little more time so that hindi ka naman nagmamadali at ora-orada. Amen. No? Yan, pag sinabing 2:00 ang worship, ano oras ka dapat nasa church? Mga 2:00. No, you come early. Tama? Ay, minsan pagdating dito sir, ba't pawis na pawis ka? Pastor, kasi madali kami, pastor. Tumakbo pala. Yung iba dumating doon, presko. Bakit? Kasi hindi nagmamadali. Are you listening, mga kapatid? Ano po? Okay, number 2, if you're writing the notes, sulat nyo po ito. Kung kayo nagsusulat, kung hindi po kayo nagsusulat, isulat nyo rin po ito. Number 2, be ruthlessly selective in your yeses. Or be selective with your yeses. Kapatid, alam niyo problema, naniniwala ako mga taga-GUCCL, committed. Committed talaga. Wholehearted committed. Ang problema, ang dami nating commitment. The problem is not the commitment. The problem is overly committed. Tayo, tanong kita, kung ikaw yung boyfriend o girlfriend, na alam mo yung boyfriend, jowa mo ay committed, pero hindi lang siya committed, overly committed. Okay lang sa'yo? Mahal kita at marami kayo. Hello? At minsan, nagagawa natin sa Lord. Nag-make na tayo ng commitment that Jesus, you are the King of Kings and the Lord of Lords of my life. I give you my life, Lord. Hindi na to sa akin, kundi sa iyo na. But the problem is, nag-commit tayo sa Lord, but the problem is, nag-commit din tayo sa napakaraming bagay. Kaya pagdating ng commitment na natin na need tayo ng Lord, or need tayo ng pamilya natin, hindi natin magawa. Bakit? We are so overly committed. Alam niyo po what I've learned when I was studying the Bible, tinuturo ng mga teachers namin. Sabi niya, the most anointed word is no. The most anointed word is no. Ang problema, ang barrier po is not commitment. Lahat tayo may committed talaga. But the problem is, we are over-committed. Amen? Sabi sa katabi mo, piliin mo kasi yung mga niyeyesan mo. Hindi lahat ng bagay niyeyes. Pwede ba naman yung nanligaw sa'yo ito? Yes. Tapos nanligaw sa'yo, yes. Ang dami nun. Hindi pwede yun. Amen? Kailangan may commitment ka. Minsan, isa lang. Sabi nga ni Lord, indeed, only one. No. Kasi po, hindi ibig sabihin na busy ka kasi, productive ka. It doesn't equate. Hindi ibig sabihin, busy ka buong araw, productive ka. Hindi Ang dami kayang busy, hindi productive ang buhay. Bakit? Kasi nga sobrang dami nating commitment. And we need to learn to say no. Si Pastor po in my life, ang dami kong sinino. Kasi sabi, Pastor, bakit ang dami mong gawaing na-attendan? Kasi ang dami ko ring ni-no. Kaya ko na-attendan yon. Amen? Ano ko po? Because I set my priorities. Pag sa Lord, pag sa mga leader ko, kaya mag-call sa Tarlac, mag-call ng Thailand, mag-call sa Singapore, andun ako. Bakit? Pastor, delivery ka? Hindi. I just set my priority. May dumarating na pera, hindi ko gagastusin sa sarili ko, gagamitin ko doon. Nakakatuwa lang ang Lord, pagka sumusunod ka talaga sa Kanya, nagpo-provide ng Lord. Amen? No, kaya lang, dito natin makita, pagka sumusunod ka sa Lord talaga, giving priority sa mga dapat mong unahin, meron talagang provision ng Panginoon. At hindi nagiging buhay tayo na parang pressure talaga. Palagi na lang urgent yung dating, parang madalian.
No, bakit? Kasi meron po tayong priority. Amen. Say that word, priority. No, parang tatanungin, Pastor, paano mo nagagawa yung mga ganun? Dahil mo, napunta mo yung ganun, na-attendan mo yung ganito. Because I just put priorities. No, yung tamang priorities. Okay? Kasi alam nyo po, yung mga great leaders po, hindi sila gumagawa ng marami. They just do more of what they are really, parang that what matters sa kanila. No, yung best leaders don't simply do more. They focus on doing more of what truly matters. Tingnan niyo po, even yung mga famous scientists, inventors, saan lang sila kilala? Sino yung kilala sa sasakyan? Henry Ford. Bakit hindi napakaraming bagay? Kasi naging focus niya na, yun na lang yung naging passion niya. Naging productive siya ngayon. Naging best siya dun sa area na yon. Amen? Mahirap yung parang jack of all trades, master of none. No, parang, alam mo yun, hindi sila ganun eh. They just focus, yeah, they know a lot of things, pero meron silang bagay talaga, yun yung forte nila, and they become effective dahil naging focus nila yon. Hindi kaya bilang Kristiyano, kasi we are known as a Christian nation. But ang tanong, si Jesus ba talaga ang bida sa Pilipinas? Si Jesus ba talaga ang bida sa Facebook? Ng mga Pilipino na lang? Si Jesus ba talaga ang bida sa loob ng mga tahanan? Si Jesus ba talaga ang bida sa loob ng mga campus? Kasi Christian nation tayo. Si Jesus ba talaga ang bida sa gobyerno? Si Jesus ba talaga ang bida sa loob ng mga Kristiyanong simbahan? Hindi ko na pag-usapan yung iba. Are you listening? But I pray as a pastor, I'm praying na Lord, dito lang sa GOCCL, gusto ko lahat dito si Jesus ang bida sa buhay namin. Are you listening? Kasi ang problema po, we are a Christian nation. We know Jesus Christ siya nagligtas sa atin. Pero ang tanong, siya ba bida sa buhay natin? As a Christian, siya dapat yung bida. Kung Henry Ford nakilala sa sasakyan, si Thomas Edison nakilala sa light bulb, doon sila nako-connect. That's who they are. That's their identity. Tayo po bilang Kristiyano, ano po ang uso sa atin? Number 3, if you're writing down notes, if you want to learn to have that life na hindi pressured, do first what matters most. Prioritize what matters most. Unahin mo kung ano yung talagang mahalaga. Parang napakaraming gawain sa bahay. Ang daming ligpitin, ang daming tutuping damit, ang daming labada, maruming bahay, ang gulo ng kwarto. Ano ba talaga tunay na mahalaga? Pagising mo sa umaga. Amen? Ano ba talaga mahalaga? Yung kalat o pamilya. No, minsan, ang ganda ng idea, kasi parang, may topak ba yung anak mo? Parang gano'n, no? Maliit yung anak mo, may topak ba? Sawa ka na sa anak mo? Isipin mo na lang, 80 years old ka na. Tapos nakasakay ka lang, nagkaroon ka ng privilege na makasakay ng time machine at bumalik ka sa time na yan na tinotopak yung anak mo. Ganun pa rin kaya yung igagalaw at ikikilos mo, katulad nung ginawa at kinilos mo, nung nagwala ka, dahil hindi mo na matiis yung anak mo nung edad niya na yun. Baka magbago ang galaw mo. Siguro sabi mo na, konti na lang ako, enjoyin na kita. Amen? Why? Because we put things in the right perspective. Amen? Tanong, may issue pa ba kayo ng mga kapatid mo? Kamag-anak mo? Tingin mo, sa 20 years from now, at nung malapit ka ng kunin ni Lord, may issue pa kaya yan? Hello, gusto mo bang dalhin yan sa hukay? Ha? Pero kasi di ba, totoo lang, pagdating natin sa huling hantungan, may halaga pa ba yung bank account mo? May halaga pa ba yung title mo? May halaga pa ba yung achievements mo?
Yung mga narating mo? Or mahalaga na lang yung pamilya mo at yung relasyon mo sa Diyos? Diyan po ba kayo mga kapatid? Sinasabi mo, patawarin mo na kasi. Madalas sabihin natin, may oras lang ako. Mag-workout talaga ako para gumanda yung katawan ko. Lumabas yung mga muscles ko. Yan, no? Kung may oras lang talaga ako, magde-date kami nung asawa ko. No? Kung may oras lang ako, one day talaga magpapahinga rin ako, magbabakasyon din ako. Kung may oras lang talaga ako, magmi-ministry ako, magsiserve ako sa Lord. Kaya lang kapatid, may oras ka kung saan ka mag-decide na magkaroon ka ng oras. You have time to where you decide to have time for. Gawin natin kung ano yung tunay na mahalaga. Are you listening? Minsan parang gusto natin mag-react lang tayo sa ano yung tingin ng mga tao sa atin, pero minsan nakakalimutan natin, ano ba talaga yung mga mahalagang bagay? No, makalimutan natin, sino ba talaga tayo? Minsan sobrang kaka-react natin, reactionist na lang tayo, commentator na lang tayo, pero totoo lang, we are not connected. Sa panahon po natin ngayon, may social media. In the time na mayroong social media, nakala natin we are so connected with the people. Pero alam niyo po, according to the studies, this is the most disconnected generation. Because pinapahalagahan natin yung mga likes, yung mga reactions, yung mga comments ng mga tao. Pero nanineglect natin yung time doon sa mga taong katabi natin sa bahay. Gawin yung pinapagawa ng Panginoon with the things that really matter. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33, famous verse, Jesus said this, sinabi ko po kanina nung simula tayo, nag-pray tayo kanina, but seek first. Sa dami ng alalahin ng mundo, anong sabi ng Lord? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin daw natin yung kalooban niya. Unahin natin siya. Unahin natin yung kalooban niya, yung plano niya. Unahin din natin yung ways niya. And all these things shall be added unto you. Sino rito naniwala, hindi mo kayang idagdag sa'yo yung tanging Diyos lang kayang magdagdag. But then the thing is, sinahabol natin yung all these things. I want all these things. I want all these things. Forgetting, neglecting, that seeking first His kingdom and His righteousness. Na minsan na-neglect natin yung gusto ng Panginoon. Na-neglect natin yung mga bagay na tunay na mahalaga sa atin. Kapatid, mahalaga pa ba sa iyo yung trophy mo kaysa sa pamilya mo, sa asawa mo? Mahalaga pa ba sa iyo yung promotion mo? Mahalaga pa ba yung laman ng bank account mo? Hello? Kaysa doon sa mga taong natulungan mo at nabago yung buhay? Dito pa ba kayo mga kapatid? What does really matter in your life? What does really matter? Alam niyo po, si Pastor, I sacrificed a lot of things. I said no to a lot of things. My profession, no. At times, yung dream ko po, sinacrifice ko na rin. Bakit? Kasi, mas mahalaga ka kaysa dun sa dream ko. Mas mahalaga ka kaysa dun sa mga nais kong profession. Are you listening? Amen. Mas mahalaga yung mga tao. Actually, kung talagang close kayo sa akin, nakakarating sa bahay, may mga nakarating sa bahay, tell you, kita nila yung bahay namin, hindi po malinis yung bahay namin. Kasi minsan, parang yung katawang lupa, para pag maglinis, hindi na ganun kaano. But, you know what? Okay lang. Tanggap ko. Okay lang. Kasi ang mahalaga naman sa akin, hindi yung linis ng bahay ko. Ang mahalaga sa akin, yung taong dumating sa bahay ko. Amen? Sa tingin nyo, ganun din kaya si Jesus nung time na yun na pumunta siya sa bahay ni Martha?
ang hinahanap ni Lord hindi yung iniluluto ni Martha. Kasi baka mamaya fasting pa si Lord nun eh. Di ba? Ang hinahanap niya si Martha. Listening kung ano man yung tinuturo niya. Kasi totoo lang po, sa panahon natin ngayon na may social media, bihira na yung mga taong tunay na nakikinig. Bihira na po. Bihira na. I pray marami pa po rito sa GUCCL. Bihira na po. Yung connection, mukhang connected pero disconnected na. Ang hirap po noon, sabihin yung anak mo, sabihin mo sa anak mo, "Nak, oo anak, asahan mo ko, nandyan ako para sa iyo anak. Andyan ako anak." Tapos sasabihin sa iyo ng anak, "Pa, hindi ka naman nakatira dito sa bahay. Doon ka naman nakatira sa office eh." Kung ikaw po magulang, masakit yon. Kabila nun sinasabi, "Pa, alam ko naman eh. Wala ka naman talagang time sa amin." Ganun lang ibig sabihin nun. Pero sino ito niyo? No? Ang sakit po nung ganun, no? Pero sino rito ayaw mo na sabihan ka ng ganun? Ibig sabihin, napakaganda po, we see na, ano ba yung pinoproduce natin? What are we producing? Ano ba nililikha po natin? And I pray, sa atin po, mga kapatid, GUCCL, just like Mary, masabi ng Lord sa atin, mga taga-GUCCL na yan, ibang klase talaga yan. Ibang klase talaga yan. Pag sinabing mentoring yan. Pag sinabing worship yan. Pag sinabing cell group yan. Pag sinabing win souls, make disciples, make disciples. Sinabing training yan. Bakit? Mahal nila ako at mahal nila yung mga mahal ko. Amen? At kung mahal mo yung mahal ng Diyos, mahalaga sa iyo mga tao. Mahalaga sa iyo kaluluwa. Anong sabi ng Lord? Mary chose yung important. Ang sabi ng Lord, Mary has chosen what is better at hindi ito aalisin sa Kanya. Wow! Hindi aalisin sa Kanya. Kaya lang, minsan, ipe-persecute ka talaga nung hindi gusto si Lord. Yung mali priority, just like Martha. Tama? Pero kapatid, may point ka sa Lord. If you're that person, pinapersecute ka ng family mo because of your faith, kapatid, I want to tell you, approve ka sa Lord. Eto ka sa Lord. Amen? Tanggap ka ng Lord. I don't know, maybe some of you, maybe you're a first generation Christian sa family nyo. I want to tell you, saludo, Panginoon, sa iyo. Amen. Love na love ka ng Lord. Amen. And He values ano man yung ginagawa mo. And He cares for you. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Lord doon? No? Sa oras na ito, magpipray po tayo. And let's ask the Lord, Lord, gawin yung wisdom to sa akin, yung narinig kong message na to. Lord, teach me na, Lord, mag-create ako ng deadline so that I will not be pressured sa deadline. Lord, teach me na, Lord, maging mapili ako sa mga commitment na gagawin ko. And let's praise the Lord na, Lord, turuan niyo ako ano ba yung mga bagay na dapat kong unahin. Ano ba yung dapat kong unahin? Priority? Sino una? Lord, family, ministry, trabaho, business, pag-aaral, huli, leisure, gala, basketball, outing, whatever that is, panghuli lang siya. Okay po? Let's have a word of prayer. Tayo magtuon ng ulo, tayo magpikit na ating mata. Kung sa oras na ito, you want God to help you in that area, mari nangungusap si Lord sa iyo ngayon. Anak, I want you to go back. I want you to go back to your priorities. Focus on the important things. What dun sa mga pressure ng buhay? Mahalaga yung pressure, but
At times, hindi ka malagay dyan if you'll just do what's important. Tamang pressure yung malalagay sa'yo. Tamang pressure, parang pressure sa gulong ng sasakyan that will bring you farther. Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, if you need God right now, taas mo lang yung kanang kamay mo sa Panginoon, and I'll pray for you. Yes, Father God, in the name of Jesus, we come before you, Lord. I lift up to you yung inyo pong mga anak ngayon, umamin na may kailangang ayusin sa kanila. Panginoon, I pray that you bless them, God. Grant them the wisdom for them, Lord, to create an artificial deadline so that hindi po sila ma-pressure ng mga deadline sa buhay. And I pray, God, that you grant them also, Panginoon, yung wisdom for them to make the right commitments. Bless them, Lord, ng anointed word of saying no to a lot of things so that they will be able to enjoy yung mga best things na nilaan nyo sa kanila, Panginoon. And I pray, God, that you grant them wisdom na unahin yung mga bagay na dapat naming unahin. Yung mga importante. So that, Lord, yung life namin hindi po magulo, kundi nasa tama. Because inuna namin yung mga dapat unahin. And like Mary, matagpuan niyo po kami. Not balisa, not worried and upset about a lot of things. But focus on a few things, indeed one. And that is to seek your will and your ways sa amin pong buhay. Salamat po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. Thank you, Lord. At ngayon po, punta tayo sa communion. And it said that communion, ito po ipakikita